My name's Raj and welcome to Raj TV! Nalulungkot ka ba o ikaw ay mag-isa? Kailangan mo ba ng kasama? Dito ka na sa Raj TV! Raj TV! Raj TV! Ang pag-uusapan natin sa umagang ito, sa tanghaling ito, sa gabing ito, sa angkamang sulok ng mundo ay ang mga hindi mo dapat i-expect pag mag-a-abroad ka. Sa kapanahonan natin ngayon, itinuturing nating mga bayani ang mga OFW. At maaaring ito ay nanay mo, tatay mo, kapatid mo, girlfriend, boyfriend, at sino mang mahal mo sa buhay. Kaya, ito yung mga dapat hindi mo i-expect pag mag-a-abroad ka. So, wag na natin patagalin. Simulan na natin! Number 1, don't expect na sobrang ganda ng pupuntahan mo. Guys, depende to, ha? Kung ikaw pupunta ka sa city, para magtrabaho sa city, sa New York City, Florida, California, yan, sa mga city talaga na yan, eh maganda talaga. Pero guys, kung hindi mo pa alam kung saan ka pupunta, don't expect na ikaw ay pupunta sa sobrang gandang lugar. For example, katulad sa Pilipinas, meron talaga silang mga place kung saan yung tourist spot, kung saan talaga yung maganda yung lugar, pero hindi lahat ng lugar. O pwedeng hindi lahat ng pagtatrabahuan mo, eh maganda. Maaari yan ay sa probinsya, sa bundok, malayo sa kabihasnan. Kaya hindi ka pwedeng mag-expect na, mga bahay, ganito, ganyan. Kasi ako guys, nung unang punta ko, nung dadalhin ako sa ibang bansa, hindi ako nakapag-research ng mabuti about sa lugar na pupuntahan ko. Kaya number 1 tip, mag-research kayo. Uso na ngayon ng Google Maps. Ang titira nyo, pati yung number ng titira nyo, alam nyo na. Pwede nyo na makita kung ano yung itsura para hindi na kayo magulat na mag-expect na, wow! Hindi pala ganito yung ini-expect ko, di ba? Para hindi na kayo ma-disappoint. Pero hindi ko naman sinabing hindi maganda sa ibang bansa. Kasi alam naman natin na pinapangarap ng lahat ng tao na makapunta sa ibang bansa, na makita yung ibang bansa dahil maganda. Pero hindi lahat ay maganda. So, katulad dun sa mga anak o mga mahal sa buhay na dadalhin sa ibang bansa, don't expect na malayo sa mga movie na yun talaga kasi minsan kasi yung ating expectation versus reality, talaga namang minsan talaga nakaka-disappoint. Kasi kung ano yung expect mo, hindi pala iyon yung aabutan mo. Kasi yung mga makikita mo sa mga movies, iyon ay pilit, pinag-aralan, sinaliksik ng mga dalubhasa, mga profesional sa pag-arte para makita nila yung magagandang scene, makita sila ng magagandang lugar, yun ay sinaliksik. Ikaw, hindi mo naman yung sinaliksik, kaya mag-research ka muna para masaliksik mo mabuti ang pupuntahan at hindi ka na mag-expect ng too much at ng too much. Diba? Kaya, yun ang number 1. Number 2, don't expect na madali ang buhay sa abroad. Ito guys, ito talaga yung katotohanan. Hindi lahat ng mga nag-a-abroad o mga dinadala dito na pinipetisyon ay nagiging maganda yung buhay. Marami sa ating mga kababayan ang napapahamak pa sa ibang bansa. Nagagawa silang abusuhin ng mga amo nila, maltratuhin, hindi pakainin. Guys, hindi madali ang buhay sa abroad. Maraming mga pagsubok, maraming mga sakripisyo ang ginagawa ng ating mga mahal sa buhay para lang makapagpadala at maabot ang mga pangarap natin o nila para sa atin. Kaya kung ikaw nagbabalak ka na mag-abroad, marami kang mga bagay na matutuklasan na sobrang hirap pala. Pagdating mo dito, masasabi mo na lang, sobrang hirap pala talaga sa abroad. Tama pala. Minsan napapanood lang kasi natin sa mga video, sa mga ginagawang mga live ng ating mga OFW, yung mga nararanasan nila. Pero guys, totoo yun. Na pagdating mo sa ibang bansa, ang swerte mo kung ang matatagpuan mong mga employer ay talagang napakababait. Pero talaga namang magsisisi ka na nag-abroad ka kung ang matatagpuan mong mga employer ay hindi mabait. At sa mga anak naman na dadalhin sila dito ng kanilang mga magulang, don't expect na mabibili mo lahat yung mga bagay. Kasi kumikita ng pera si mama, si papa, si daddy, si mami, kumikita sila ng pera, magpapabili ko ng ganito, magpapabili ko ng ganyan, lahat ng mamahalin, lahat ng mga hindi ko nabili, bibilin ko lahat. Guys, pagdating mo dito, maraming bayarin. Bayarin ng bahay, tubig, kuryente, at hindi lang yung mga gusto mo, yung priority ng yung mga magulang. Dinala ka nila dito para makasama ka nila. At hindi lamang para bilhin lahat ng gusto mo. Na lahat ng ituro mo
Sasabihin mo kasi, dinala nyo ako dito. Ang iniisip nyo, kaya kayo dinala dito para ibigay lahat ng gusto nyo. Oo guys, dadalhin kayo sa ibang bansa. Unang-una para makasama nila kayo. At pangalawa, maibigay nila yung mga gusto nilang ibigay kung meron pang sosobra sa kanilang mga kikitain. Number 3, don't expect na lagi kang may pera sa bulsa. Guys, ito yung katulad ng una kong sinabi para sa mga mag-abroad at sa mga anak na pipetisyonin, sa mga mahal sa buhay na pipetisyonin. No work, no money, or no work, no pay. Kung ikaw pupunta ka dito para mag-abroad at may sigurado kang employer na pupuntahan, good for you. Pero kung isa ka sa mga kababayan natin na makikipagsapalaran lang dito sa ibang bansa para mabago ang kanilang buhay, please, bago po kayo magdesisyon ng isang bagay, pakasiguraduhin niyo po muna na pagdating niyo sa ibang bansa ay may sigurado kayong pupuntahan. Kasi po alam niyo, marami na po akong nakita, nakausap na mga kababayan natin na nakipagsapalaran sila sa ibang bansa para mabago yung buhay nila. Pero hindi lahat sinuswerte, hindi lahat pinapalad na maging maayos yung buhay pagdating dito sa abroad. Kaya nga po tayo may top 70 na hindi mo dapat i-expect pag pupunta ka ng abroad ay para maiwasan natin yung mga ganitong pangyayari. At sa mga anak naman, pakatandaan natin na dito sa abroad, lahat pinaghihirapan bago makuha. So, hindi lang tayo ng hingi pagdating dito. Ine-expect natin na pag lumabas tayo, may hihingin tayo na pera kay nanay at tatay para pambili ng ganito, pambili ng ganyan. Dito, ikaw kung darating ka na sa age of 18, para makatulong ka rin sa magulang mo, kailangan mo rin magtrabaho para man lang sa mga gusto mong bilhin para sa sarili mo. Like ako, nung ako ay nag-18, nagsimula akong mag-work kasi gusto ko rin mabili yung mga gusto kong bilhin na hindi naman lahat ng gusto ko pwedeng ibigay sa akin dahil una, may mga kapatid din ako, marami din binabayaran yung mga magulang ko. So, no work, no luho. Diba? Napakasimple lang. Lagi nating isipin na lahat ng mga bagay na pinapadala ng ating mga magulang, ang mga mahal natin sa buhay sa abroad, ay pinaghihirapan nila. Number 4, don't expect na makakain mo lahat ng mga paborito mong pagkain Pilipino dito sa abroad. Guys, kung pupunta kayo sa ibang bansa at kamukha nyo ako na sobrang sarap nyo kumain, ang unang-una nyo mapimiss dito ay mga pagkain sa kalsada o mga street food. Kikiam, fishball, pugo, chicha, balat ng manok. Guys, walang ganyan dito sa abroad. Yung mga isaw, yung mga ihaw-ihaw, guys, wala dito na. Tocino hotdog, langgunisa, mga kakanin, mga puto, kutsinta, bili na kayo. Puto at kutsinta, wala dito ng taco. Walang taho dito, guys. Although may mga Asian stores na mga nagtitinda ng mga kung anek-anek ng mga pagkain, mga kung ano-ano mga nakadelata, or mga pagkain na naka-plastic. Guys, masama yan sa ating mga kalusugan at hindi naman yun talaga ang mga gusto nating pagkain. Talagang gusto natin yung mga luto sa probinsya. Guys, alam niyo pag tumatambay kayo sa kanto, bibili lang kayo ng sa malamig, fishball. Guys, wala dito. Wala talaga dito. Alam niyo nung umuwi ako, grabe, kung pwede lang na mayaman ako at kainan ko lahat ng pagkain sa Pilipinas, kinainan ko sana. Alam niyo guys, mamimiss niyo yung mga sisig, ano pa ba, yung mga pagkain talaga as in yung, alam niyo yung pumapasok sa isip ko ngayon, pagkain lang talaga. Sa 7 topic na pag-uusapan natin ngayon, talagang ganado ako dito sa pagkain. Kasi talagang, no, pero talaga mamimiss niyo talaga kasi yung pagkain sa Pilipinas. Yung mga simpleng ulam, talaga, yung, alam niyo yun, lalabas kayo ng barkada, pupunta kayo sa mga fast food chain, ang dami-dami niyong pagpipilian nyo, nagkakagalit-galit pa kayo dahil hindi nyo alam kung saan kayo kakain. Dito, mag-away kayo dahil isa lang ang kakainan nyo at paulit-ulit lang yung guys. Wala kayong pag-aawayan dito. Pag-aawayan nyo na, yun na naman ang kakainin nyo. Kung sa Pilipinas, sa pag-aawayan nyo kung saan kayo kakain, dito ang pag-aawayan nyo dahil sawa na kayo dun sa pagkain na yun. So, ngayon pa lang, eat well, pakabusog, magbaon kayo sa lahat ng mga pwede nyong baunan sa katawan nyo ng pagkain na gusto nyong kainin dyan sa Pilipinas. Sa mag-abroad at sa mga pipitisyon na ng kanilang mga magulang. At kung malapit-lapit kayo dito sa lugar namin, baka gusto nyo rin akong dalan, pasalubungan, para makatikim din ako, diba? Number 5, don't expect
ina-expect na madali ang culture ng ibang bansa. Unang-una na dyan guys, ay yung kanilang salita. Kung ikaw mag-abroad ka, dapat alamin mo kung ano ang salita ng bansa ngayon at siguraduhin mo na alam mo ang mga salitang ito. Hi, hello, paano bumili ng ticket pabalik sa bansa ko? Guys, dapat yun yung mga unang-una natin na inaalam. Kasi hindi natin alam kung pagdating natin doon ay may matatagpuan tayo magandang trabaho o anong mangyayari sa atin. Kaya guys, please, alamin natin yung mga importante na salita ng bansang pupuntahan mo. Hi, hello, good morning. Saan ako makakabili ng load? Yung mga tipong dapat lagi tayong handa na sabihin. At sa mga anak mapupunta dito sa ibang bansa para mag-aral guys, ngayon pa lang, hindi ko kayo dinidiscourage. Pero kung may bala kayo na mag-aral sa ibang bansa, paka-aralin yung mabuti ang salitang iyon. Kung may plano ang magulang mo na dalhin ka, magpaprocess ka pa ng papel dyan sa Pilipinas, mag-aral ka agad ng salita na yun dahil sobrang hirap. Guys, hindi ka mukha sa Pilipinas na pag lumabas ka sa inyong bahay, pwede ka na makapit bahay. Dito guys, hindi. Dito, kailangan mo pa magbigay ng abiso sa mga kapitbahay mo na pupunta ka sa kanila. Hindi ka na lang basta-basta pa pwedeng mag-doorbell dito. Kasi dito, sobrang halaga sa kanila ng privacy. At hindi ka mukha sa Pilipinas, natatambay ka lang guys sa labas, makikita mo na ang iyong mga kabarkada, mga kachikahan, mga kakwentuhan, yung tipong paglabas mo ng bahay, pwede ka lang umupo dyan at gagala kayo, kung saan sa kayo mag-i-stroll, kung saan sa kayo makakarating. Dito, hindi mo basta-basta magagawa lang pag wala kang pira. Pag wala kang pira, walang gala. Kasi bawat ibot dito, kailangan din ng pira. At yung tipong pupunta ka ng tindahan, kung kahit na ano na lang ang suot mo, pagtulog na lang yung suot mo dahil ipusan ka ni nanay at kagigising mo lang, pwede kang lumabas. Dito guys, lalo na pag winter, hindi ka pwedeng lumabas na naka-pijama ka lang. Dahil sobrang lamig. At guys, never kang pwedeng lumabas kasi naka-pijama ka lang. Lagi kang lalabas na dapat nakaayos ka, nakapostura ka, kahit na diyan ka lang sa baba para magtapon ng basura. Ganon kaiba. Number 6, huwag nyo i-expect na masarap ang winter guys. Alam ko naman, syempre, na na-excite tayo, gusto natin makakita ng snow, kumbaga gusto natin na ma-experience yun, na magsuot ng mga makakapal na damit. Pero guys, ang winter is napakahirap na weather. Bakit? Guys, napakalamig. Lahat ng pwedeng lamigin sa'yo, lalamigin. Alam mo yun guys, sabi, kulang na lang, sahugan ka ng pansahog sa halo-halo at pwede ka ng ka rin. At hindi lang isa, dalawa, tatlo ang suot mo na doble-doble sa loob ng katawan mo kapag winter dito. Ang gugustuhin nyo na lang mga kapatid, mga kaibigan, ay ang magstay sa bahay. Pero hindi pwede kasi kailangan kumayod para sa ekonomiya, para sa ating mga pamilya. Tayo, biniwish natin na sana mapunta ko ng ibang bansa para makita ko yung winter, para makita ko ng snow. Guys, pwede nyo gawin talaga yung masarap yung paminsan-minsan lang. Pero pag yung lagi ka at nagtatrabaho ka, guys, sasabihin ko sa'yo, ikaw mismo, sasawaan ka sa sarili mo na magsuot sa maraming damit, na lumabas, na napakalamig, na tipong yung labi mo nagpuputok-putok dahil sa sobrang lamig. So ngayon guys, real talk na tayo. Alam ko napatawa ko na kayo. Pero ngayon, yung katotohanan naman sa kabila ng iba't ibang panahon sa ibang bansa, dito guys, isang hirap sa mga OFW ang napakalamig. Kasi guys, dyan kayo magkakasakit, pwede kang lagnatin, ang hirap naninigas yung mga kamay mo, dahil sa basa yung kamay mo lagi, sasakit yung ulo mo, dahil ang lamig-lamig, giginawin ka, mamamalansya ka, lalabas ka, malamig na malamig, galing ka ang lakas ng mga plancha dito. May mga vapor na ginagamit para mas tumuwid yung pamamalansya. At sobrang init noon. Paglabas mo, sobrang lamig. Guys, yun yung mga tinitiis ng ating mga mahal sa buhay. Nanay, tatay, kapatid, girlfriend, boyfriend, sino man na mahal mo sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kalaban nila hindi lang yung hirap ng buhay, maging klima sa ibang bansa. Kalaban nila guys. At kung sasabihin nyo naman na pag summer,
Para din dyan sa Pilipinas, guys. Tumatagaktak ang pawis sa pagpupunas ng mga sahig, paglilinis ng mga dapat linisin, mga mahal natin nagtatrabaho sa construction, sa kung saan-saan, saang lugar, guys. Kahit na yung weather, nakakapagpapagod din sa mga OFW. Kaya guys, ito yung pinaka gusto ko lang sabihin na pati ang panahon, pati kalikasan, guys, hirap din ng mga OFW. Guys, ito talaga yung dapat na hindi nyo expect pag kayo ay pupunta ng ibang bansa. At number 7, huwag mong e-expect na laging masaya sa abroad. Yes, sa una masaya dahil first time mo nakapunta sa ibang bansa. Pero guys, paglipas ng mga araw, ng mga buwan, ng taon, sigurado ako, mahuhomesick at mahuhomesick ka. Mamimiss mo lahat ng mga mahal mo sa buhay na naiwan sa Pilipinas. At hindi lang yun, guys. Isipin na lang natin yung sakripisyo na ginagawa ng ating mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Hindi natin sila nakakasama sa birthday, bagong taon, Christmas, binyag, saan mang mahalagang bagay, pagdiriwang, pangyayari sa ating mga buhay. Dahil sila nasa ibang bansa kumakayod. At guys, kung nanonood kayo sa oras na ito, please, i-text mo na ang mga mahal mo sa buhay, kamustahin mo na sila, say I love you, thank you sa lahat ng mga sakripisyo na ginagawa nila para sa atin. Ito talaga yung minsan realidad, hindi ko sinasabing lahat ng mga nasa Pilipinas ay ganito, pero minsan, naaalala lang natin sila kapag swelduhan na. Kapag kailangan na nating humingi ng allowance, kailangan na nating manghingi ng pambayad sa kuryente, lahat. Pero hindi natin naiisip, sila kaya? Kamusta naman kaya yung nanay ko, tatay ko, kapatid ko, boyfriend ko, girlfriend ko, mahal ko sa buhay na nagtatrabaho? Kumakain kaya siya? May pera kaya siya? Okay lang kaya siya? Hindi kaya siya nagkakasakit? Ito yung mga dapat nating isipin. Sa lahat ng mga nabanggit nung una, nakahirapan, na walang pera, na mahirap magtrabaho, pati ang panahon ay kalaban mo. Ang higit sa lahat na kalaban ng ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas ay ang pagkamis sa'yo. Kaya kung ako sa inyo, i-appreciate nyo lahat ng mga bagay na ipinapadala, na ibinibigay sa inyo ng mga mahal mo sa buhay na nasa ibang bansa. At kung ikaw nagbabala ka na mag-ibang bansa, ito yung pinaka dapat mong isipin. Na sa lahat ng mga nabanggit ko ng una, yung pagkamis mo sa iyong mga mahal sa buhay ang unang kalaban mo sa pag-abroad. At sa mga anak naman na pipetisyonin, sa mga mahal sa buhay na pipetisyonin, mamimiss nyo yung mga kaibigan nyo, yung mga kamag-anak nyo, yung mga maiiwan nyo pang iba, at masasabi nyo rin na masaya talaga sa Pilipinas. At yun naman po talaga katotohanan, mas masarap sa Pilipinas, mas masarap sa ating bayang Sinilangan, at lahat kami, pati sa church, ang aming pinagpe-pray na sana dumating ang panahon na lahat ng mga OFW ay umuwi na ng Pilipinas at dyan na lang magtrabaho para magkasama-sama ang bawat pamilya. Kasi ito rin ang isang katotohanan pa, guys. Maraming nagpupunta ng ibang bansa para maibigay yung pangangailangan ng kanilang pamilya at magbago yung kanilang buhay. Ngunit subalit datapwat, maraming pamilya rin ang nawawasak ng dahil sa pag-abroad. Kaya i-appreciate natin at patuloy nating pangalagaan yung mga relasyon natin. Kung ikaw aalis ka sa Pilipinas na ang pangako mo sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong asawa, sa iyong boyfriend na kayo pa rin, hanggang pagbalik mo, please, 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 nakapanindigan po natin ang iiwan nating pangako sa ating mga mahal sa buhay. At ikaw din naman na nasa Pilipinas, siguraduhin mo na wala kang na rin kalokohan na gagawin. At sa mga anak naman po, sana lahat ng mga ipinapadala sa'yo, kung ikaw nanonood ka ngayon at puro ka pa rin kalokohan, sa mga ipinapadala sa'yo yung pera ni nanay, na pang tuition, ni tatay, please, dalhin mo kung saan dapat dalhin yung pera na yun. Kung para sa pang-tuition mo, mag-aral ka ng mabuti dahil para sa'yo ang lahat ng pagsasakripisyo ng iyong mga mahal sa buhay. Pagsasakripisyo na hindi ka makita, pagsasakripisyo na magtrabaho sa ibang bansa na mag-isa lang siya. Wala siyang kasama, nagkakasakit man siya, napapagod, wala kayo sa tabi niya. So, yun na po. Ayaw ko ng drama sa channel na to. Ayaw ko umiyak dahil gusto ko masaya lang tayo, pero ang katotohanan talaga ay masakit. Maraming tinitiis na hirap, sakit, pagod ang mga mahal natin sa buhay para lang maibigay ang pangarap nila sa atin, ang magandang buhay na lahat ng mga OFW ay pinapangarap nila para sa kanilang mga anak. Kaya, kung makapanood mo to,
Siguraduhin mo na nakapagsabi ka na ng I love you, nay, tay, kung sino man yan, ate, kuya, boyfriend, girlfriend, na mahal mo sila at nagpapasalamat ka sa lahat ng ginagawa nila para sa'yo. So, i-recap lang natin yung mga hindi mo dapat i-expect pag mag-a-abroad ka. Number 1, don't expect na super ganda ng lugar na pupuntahan mo. Number 2, don't expect na madali ang buhay sa abroad. Number 3, don't expect na lagi kang may pera. Number 4, don't expect na lahat ng paborito mong Pilipinong pagkain ay makakain mo sa abroad. Number 5, don't expect na magkamukha ang kultura natin mga Pilipino sa ibang bansa. Number 6, don't expect na masarap ang weather sa ibang bansa. And number 7, don't expect na laging masaya dahil sigurado maho-homesick ka. So, punta na tayo sa question of the day. Ikaw, gusto mo rin ba mag-abroad o dadalhin ka ng magulang mo sa abroad? Ano yung mga bagay na ine-expect mo? Kung nagustuhan mo tong video na to, please like, share, and comment down below. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel na to, please subscribe na din. At pakatandaan nyo, ang mukhang ito, pagkatang mukhang ito, ang susunod na magpapahamak sa inyo. Thank you very much, too much, sa lahat na nag-watch sa video na ito. Thank you! Bye! Number 3, don't expect. Punta na tayo sa question of the day. Ikaw, nalulungkot ka ba?